Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan muna natin itong si Senator Kiko Pangilinan na tila baga ay napahiya at sa pagpunta nila ron sa isang konserto sa Malacanang. Yun pong konserto na yon, ito po ay alay para sa pelikulang Pilipino, ibig sabihin sa mga artista natin. Okay. So, maalala ko lang, eto ho kasi si Kiko Pangilinan during or even before the campaign period, talagang ipinagduduldulan talaga nito na ano na um, si PBBM, pamilya ni PBBM ay nagnakaw sa kabangyaman ng mga Pilipino, ng Pilipinas o ng bansa. Meron pa nga siyang post dati, sabi niya, Pamilya Marcos, isauli nyo na ang inyong kayamanang ninakaw nyo sa mga Pilipino. Grabe. Diba? Tapos kasamahan niya yan sa Senado dati. Diba? Tapos, eto pa, meron pa siyang isang sinabi. Pero eto naman, hindi naman po ito worse katulad nung kay Sara Duterte. Okay? Na pag ako, isang araw pupunta ako diyan sa sementeryo, sa libingan ng mga bayani, huhukayin ko ang tatay nyo at itatapong ko ang nabangkay niya sa West Philippine Sea. Hindi naman po ito ganong katindi. Ang kay Kiko Pangilinan, it's like a threat. Dahil sabi niya, hindi kayo nakakasiguro na habang buhay na diyan siya nakalibing. Yon. Then it was interpreted literally ng iba na na ipapahukay niya. Meron pang narinig akong ganon during 2022 yan. Meron ako na-cover ng isang event sa Pasay City sa Cuneta Astrodome. Yan, alala ko na. Cuneta Astrodome na isa sa mga pamilya Van Quiyod. Okay, Van Quiyod naman ang apelyido talaga ni Sharon Cuneta. Screen name lang yan eh. Tapos pati si Pablo Cuneta rin. Pero Van Quiyod ang apelyido nila. No? Sabi niya, alam mo, masama ang loob namin dyan kay Kiko eh. Kasi, sabi niya, ang pamilya namin, kaibigan ni Marcos na matanda, ni Apo Lakay. Sabi ba naman yan, ipapahukay niya raw si Marcos at ipatatapon niya sa ilog. Sa amin, masakit yon, sabi niya. No? I know naman na si Kiko Pangilinan, lahat naman ng mga nagiging nag-aakti-aktivista, anti-Marcos. Aktivistang sosyalista, aktivistang komunista, narrative nila yan eh. Okay? Pero, ayun, sabi ni Shirkan Saki, nasabi yan dati, nung panahon pa ni Duterte, nahuhukayin daw. Sira ulo yan eh. Yun, tama. Panahon nga po ni Duterte yun. Nung sinabi sa akin yun. So, pero ang pinakamatindi yung kay Sara. Di ba? Isipin mo, sinabi sa anak. Tapos yung anak ko lang na wala man lang sinabing, di ba? Di pa lang pinagtanggol yung tatay. Oh. Now, makatapos yung halalan, eto na po, di ba? Pansinin niyo yung yung galaw rito ni Kiko Pangilinan. And obviously, yung pagpunta naman niya doon, this is in aid of re-election. Getting to be re-elected back to the Senate. Tingnan nyo. Maraming salamat po. Huli, sa ilang sandali po lamang ay magsisimula na ang ating programa. Inaanyayahan po ang lahat na magtungo sa kanilang pwesto at maupo. Maraming salamat po. Halatang asiwa si Kiko no? Si Sharon talaga magaling na actress eh. 'Di ba? So, tingnan nyo ha. Papa-picture yan. No, di ako nakuha mo. Hayop eh, no? Yayakap ng gano'n nung naka-ready na yung yung picture eh. Ulitin natin si Sharon. Yan. Ayan, picture mo kami. Teka, paano ba to? Teka, payakap. Yan. Ano ko eh, sabay harap. Utragis.
Grabe talaga mga artista eh. Ganda Lisa. Totoya po si Sharon. Kiko, si Kiko, kusang pa siya eh. Nilapitan pa ni PBBM eh. 'Di ba? Plastic na plastic pa si Shawi. Pambalot na pambalot eh, no? Pambalot talaga eh. Yan. Pero alam niyo ho, kung bakit ko naman nasabi na napahiya. Okay? Isipin niyo ha, inimbitahan sila diyan. Hindi ka makakapasok yan sa palasyo ng Malacanang na walk-in ka lang kahit na mayroong event. Okay? Yun ang maliwanag diyan. Unless buksan talaga nila ang gates. Katulad nung nagpakain diyan nung birthday niya si PBBM. 'Di ba? Pero pagkatapos nun, nagkaroon ng concert nun in which hindi ako nakapagparehistro kasi tinatanong ako, nag-decline ako na pupunta ako kasi hindi ko alam schedule ko eh kung punta ba kaming Batangas or what, family. Ngayon, the following day, pagkatapos ng birthday ni PBBM, pumunta ako dyan. Hindi kami nakapasok ng kapatid ko kasi hindi kami nakaregister. Wala yung pangalan namin. So ganun po ganun po kalupit ang security diyan. Sabi ni Ruben Castillo. Galit na galit ang mga DDS diyan, Sir JDB. Dilawan na daw si PBBM. Ayahan mo na yung mga DDS. Alam nyo, ito yung problema diyan eh. But that's a good point. At you said that. Sa mga DDS kasi, hindi po nila na-pick up ang isinulong ni Sara at ni PBBM na mensahe ng Uniteam. Okay? Hindi po nila na-pick up ang ibig sabihin ng Uniteam. Ang sa kanila po kasi, ang unity at Uniteam, kailangan po only away. Alright? So, tama naman na maayos ang pakitungo ni PBBM sa kanila, sa kanilang mag-asawa. In fact, hindi naman po si Kiko Pangilinan ang kauna-unahang napahiya at nakarealize nito, kung tutuus. I don't know kung na-realize niya. Kasi, pagkatapos ng lahat ng mga masasamang salitang binitiwan niya throughout the years, 'di ba? Haharap siya sa taong nilibak niya na presidente na ng Pilipinas. Tapos siya ay wala ng posisyon, galing pa sa pagkatalo. And it was a dismal failure, right? Yung talo ni Kiko Pangilinan, it was a dismal failure. Hindi mailalaban na ito'y dinaya or what. Talagang sabihin natin isinuka siya ng sambayan ng Pilipino, pati ng mga dilawan. Okay, mga kakamping na kabaro nila. Kasi manggang-mangga eh. Ngayon, dito, yung kanilang pagkamangga, taglay na taglay in aid of election. Now, ang nauna po rito na nakita ko nito ay si Senator Manny Pacquiao. Na tawag dito na grabe rin yung sinabi kay PBBM nung campaign period, 'di ba? Tapos isipin natin, ang Diyos daw ang nagsabi pa sa kanya na tumakbo ka sa pampanguluhan. Kaya nga sabi ni Sara, we're supposed to talk to Manny Pacquiao to slide down, no, para magbigay daan. Kaso, ang sagot naman daw ni Manny, Diyos ang kausap niya. Sabi ni Sara, how can we argue with God? Diba? Isa siya dyan sa nauna. Pero alam nyo ba na may isa pang nauna rin? Dati ring senador. Okay? Si Senator Antonio Trillanes. Diba? Grabe rin yung mga pitik niya kay PBBM noong campaign period. Pero, siya yung kauna-unahan na ni-reach out po naman ni PBBM. Kaya doon nga sabi niya sa amin sa kwentuhan noon, nung birthday niya, nagpadala sa akin ng emisaryo, hinahanap ako, tapos nagkausap kami, sabi niya, inaalok sa akin yung pwesto, NBI. Kaya lang sabi ko, I'm politician ako, mapapoliticize ang NBI. I'm willing to help kahit walang pwesto. Yun ang sabi ng Trillanes. And then, doon na-realize ni PBBM na itong taong ito, may puso talaga ng pagtulong. May pusong gustong maglingkod sa tao.
sa taong bayan. And it so happened, ngayon minamana sa kampanya si Trillanes sa Caloocan sa pagka-mayor dahil po sa tindi ng paninira ng PDP laban sa kanya ni Duterte. At ang mayor ng Caloocan City ay si Along Malapitan na isang miyembro ng PDP laban. Okay? Talagang nung nag-Cali survey kami, makita mo talagang people in Caloocan hate him, ni Trillanes. Pero dito, ang sabi niya sa amin ni Trillanes, bagamat tinihimo ko siya noon na mag-senador, talagang ayaw niya na mag-national, maaring tingin ko naubusan talaga siya ng bala, ng pera, sa nakaraang kampanya. No? Tapos sa talo. Ngayon, ah, sabi niya sa amin, magkaibigan naman kami niya ni Bongbong. Bongbong nga tawag niya eh. Ano, Bonget? Magkaibigan naman kami niya ni Bonget. Nung nakulong ako, dinadalaw ako niyan. Di ba pinakulong ni Duterte yan kahit senador siya? Oh, dinadalaw siya noon ni BBM. Anong kailangan mo? Ganon, dinadalaw siya. Tapos, nung may biyahe raw sila noon sa Singapore, meron silang nilakad, sila ni Trillanes. Magkasama sila ni BBM tsaka ni Bam Aquino. Yan. Kaya sabi niya, makikita mo kay Bongbong, kay Bonget, wala siyang grudge sa tao, wala siyang ganun. Kahit na talikuran, binabato siya ng hindi maganda. So masasabi ko talaga, at the end of the day, who is the better person? Now, in this case, for Kiko Pangilinan, di ba, nakikita nyo, who's the better person? Si PBBM, talagang nilapitan na lang rito si Okix. Di ba? Tingnan nyo ha, ulitin natin to. Pwesto at maupo. Maraming salamat po. Sharon, Uli, tsaka sa ilang sandali po lamang ay magsisimula na ang ating programa. Inaanyayahan po ang lahat na magtungo sa kanilang pwesto at maupo. Maraming salamat po. Wala. Asiwa si Kiko eh. Ano, di ako nakuha mo. Walang iya. Grabe higpit ng yakap. Sabi yata sa akin ni BBM, pabayaan mo na yung nakaraan, kalimutan na natin yun. Mahilig gumanon yan eh. Si BBM eh. Kaya madali mong mababasa kung ano yung sinasabi niya. Alright. Diba? Sabi niya JDB, baka iboto ko din si Kiko kaysa naman iboto ko yung mga nakaupo na re-elect ngayong 2025. Kasi lahat naman ng mga yan, puro sinungaling at manggagamit. Okay na si Kiko. At least hindi kakampi ni Dutae. That makes sense. Diba? Well, at least, ang punto ko naman dito, nakita nila at the end of the day, who is the better person. Okay? So, alam nyo kahit pa paano yung ganyan na nagkamali ka, tapos hindi ka nag-apology, diba? For whatever reason. Tapos trinato ka na maganda. Shit, alam nyo pakiramdam ng ganon? Para kang sinusunog para kang sinusunog doon, parang sinisilihan yung puwet mo, 'di ba? At sana maging leksyon na 'yan sa kanya, kay Kiko Pangilinan. Alright, so iwanan na muna natin itong kaplastikan.